Morning po. Good morning. Um, Paano na po para tayo mag-aral ng salita ng Panginoon? Last Sunday, napakaganda po yung pinag-aralan at akin pong napanood habang kako po ay nagbibiyahe pabalik po ng Alaminos. And kasama ko po si Pastor Sam in Ryan J. And we are hearing all the questions, all your answers, all your views. Okay. At parang nagulumihan kayo konti. Kaya muli, gusto ko pong liwanagin natin lahat ayon sa salita ng Panginoon. At kudos po sa ating Sunday School teacher kasi talagang she presented it, talagang napakaganda man yung presentation niya. Kaya lang po because it is eschatology, talagang maraming tanong po dyan. Okay. At supposed to be talagang hindi para sa kanya sana yung lesson na yon, sa akin po yon. Kasi yung lesson na para sa akin ay yung lesson na inilesson ko nung akong nag-Sunday school kay Sister Vilma yon. Kaya lang bigla siyang umatras kasi hindi mayroon pong mga bagay-bagay na hindi siya na dahilan kaya hindi siya nakapagturo kaya nag-adjust kaya siya na po yung nagturo noon. So we understand na alam ko po na pag itong pinag-aralan marami pong katanungan. But to start with, let us remember that our Bible ay napakagaling po at it is so naman natin, wala pong pagkakamali at hindi po nagkakakontra-kontra. They contribute to one another. Okay. Ang tanong siguro ay bakit pastor maraming hindi pagkakaunawaan ng ganito-ganito? Because of the way in handling and interpreting the Bible. Let us remember that the Bible must be interpreted according to his context. Pag sinabi natin context, kasama niya yung historical context niya, yung cultural context niya, yung konteksto. Kaya tayo po ay we read the Bible from cover to cover. And we study it talagang inductively para po malaman natin ang katotohanan na nagmumula rito. Now, sa Bible po natin, it teaches 7 dispensation. 7 kapanahunan. Una pong kapanahunan ay yung dispensation of innocence. Yung panahon po ng from creation, Adam and Eve, until yung kanilang pagkakasala. Okay? At sila po ay nahusgahan. Okay? So there is a judgment. Anong nangyari? Napalayas sila sa Garden of Eden. And the Garden of Eden is a paradise itself because napakaganda po yung garden na yon. Pero napalayas sila doon. And after that, the dispensation of conscience from the expulsion hanggang doon po sa tinatawag na flood, universal flood. Nandun naman yung judgment. Markahan ninyo, bawat pagtatapos ng dispensasyon ay nagtatapos ito sa judgment. So nandun po yung tinatawag na universal flood. Kasi masyado ng masama ang tao at iniligtas ng Diyos ang pamilya ni Noah. Okay, before the destruction came on earth, ay nailigtas muna si Noah. And after that, the dispensation of promise. Okay, human government. Okay, that's time from pagkatapos ng flood of Noah hanggang po doon sa Tower of Babel, yung dispersion. Bakit? Nagkakaisa isang lingwahe nila at hinusgahan uli sila ng Diyos, judgment. Okay, so human government. And from that dispersion, ilan na yon? 3. Yung pang-4 is from the dispersion up to the time yung pong naging captive sila sa Egypt. The captivity in Egypt
That is the so-called dispensation of promise. Okay. The Abrahamic covenant. So, nandun yon. So, makikita natin from hanggang sa kay Joseph. Hanggang si Joseph ay maging prime minister, kinuha niya kanyang mga kan. Tapos, hanggang nagkaroon ng pagpapalit ng pero and the Israelites was become captive. And then, from that captivity, here comes, and that is the dispensation of promise, pangako. Ngay. Then, anong dumating? The dispensation of law. From Moses up to Jesus Christ. Okay. So, yun po yung mga panahon. Okay. And from Jesus Christ, nagtapos po ito sa crucifixion of the Lord Jesus Christ, which is a judgment also. Okay, but that judgment bring forth a positive response because it brings salvation to all mankind. Amen. And from the dispensation of law, pumalit ngayon yung panahon natin. Ika-6. Panahon ng biyaya. Okay. Kailan magtatapos ang panahon ng biyaya? It will end to the second coming of the Lord. Okay? The second coming of the Lord, ang ending ng panahon ng biyaya. And from that second coming up to yan ang tinatawag nating dispensation of kingdom. And that will the so-called eschatology. Ano bang eschatology sinasabi mo, Pastor? Ito po yung pag-aaral ng future things. Eschatos is future things. Things that not yet happen. And from the logos to study. So, eschatology. So, pag-aaral ito ng mga mangyayari. So, marami tayong mga kaisipan. But, may mga tinatawag tayong probable. Pag sinabi nating probable, posible na mangyari. Okay? Posible na hindi mangyari. I mean, studying the eschatology, may mga ganon. But we still depend on the scripture, on the interpretation of the Bible. Okay, so maliwanagan tayo, may mga panahon at dispensasyon tayo. Kaya wag nating paghalu-haluhin yung mga dispensasyon. And let us remember that we have that God is focusing on the nation of Israel. But during the time of the prophet, hindi nila nakita yung times on the fullness of the Gentiles. That happens during the time of Jesus Christ. Nung hindi siya tinanggap, nakita ito ng mga prophets. Okay? Pero hindi ito pinansin ng mga Israelites. Yung fullness of Gentiles. Anong sinabi ng fullness of Gentiles? Yung kaligtasan na mai-offer na sa mga hintel. Okay? At ito ay, isa sa nakakita nito ay si Prophet Joel. Huwag sinabi niya, I will pour out my spirit unto all flesh. Okay? So, nandun na po yun. So, maliwanag po. Natignan po natin to. So, nagkaroon ng kaligtasan. Kasi nga, pumunta para sa kanya, sabi ng John 11, ngunit ang sa kanya ay hindi siya tinanggap. Tapos, may verse 12 na. John 1:11, tapos may 12 na. Ngunit, sa mga tumanggap, binigyan niya ng karapatan. Rights. Karapatan. Rights. Amen. Na maging anak ng Diyos. That's why in the book of Romans, diniscuss niya that we are engrafted using the horticulture as an illustration. Yung original na sanga, naputol at linagyan ng panibagong sanga. At yung panibagong sanga na yon, yun po ang mga hintel na tumanggap sa Panginoon. And that's the so-called the fullness of the Gentiles. Okay. So, punta tayo dun sa lesson nung nakaraan. Okay. And we are discussing the so-called millennial reign of the Lord. Ang dami ng isyong kan. May lumabas na dyan na millennial. May mga tanong kayo millennial. What do you about a millennial? Buti wala pang post-millennial. Okay. Kung 1,000 years ba yun? Okay, ano ba yan? Nangyari na ba yan? Hindi ba nangyari? And sometimes, marami na tayong mga naisip-isip. Natural lang yun kasi mag-isip na tayo. But
Sometimes, parang nag-aaligurize na tayo. Ganito ito. Hindi. Tingnan natin. Pag-aralan natin ang Biblia. Purihin po ang Panginoon. Now, because we are dispensationalists, there are three views in the millennial reign of the Lord Jesus Christ. Para masagot na po yung tanong ni Amex. Amex, makinig ka. Okay. Amex, Amex. Oh, millennialist kasi kaya Amex na. Yung tanong niya, millennialist eh. Okay. So, there is a so-called pre-millennialist, post-millennialist, and a-millennialist. Okay. Yung pre-millennialist, okay, they believe that it believes that Christ will rapture His church before the Great Tribulation. Okay. And after that, there will be the second coming. Okay? The second coming, kasi twofold yung second coming. After the Great Tribulation, and then there will be called the Battle of the Armageddon to be done in Mount of Olives. Okay? And then, Satan will be bound for 1,000 years. Huwag na nating pahirapan pang ating sarili. Millennium. Milli means 1,000. Bakit baka more than 1,000 yan. Hindi, mili. Huwag nating dagdagan, di ba? Millennium na nga eh. Mili. Hindi niya sabing 2 millennium. Okay? So nasagot ko na. More than 1,000 ba yan? Okay. Okay. Kung lumagpas, pastor, hindi natin ko na yon. Basta mag-focus muna tayo sa word na millennium. Sa Biblia natin sa Tagalog, 1,000 taon. Hindi niya sinabing 2,000 taon. So, ewan ko ba kung saan yung kinuha. Okay, tingnan natin. Ito yung view ng pre-millennial. So, dalawa kasi ang pre-millennial yung classic at saka dispensational. But we are on the dispensational side. Yun ang tingnan natin. Ang dispensational side is the rapture first, then tribulation. That is the time that God will will fulfill His promise to the nation of Israel. Tribulation is for the nation of Israel. Dara doon, may bigyan sila ng pagkakataon. Kaya nga, isa sa tinitignan nating sign of the second coming is Israel. Why? They must rebuild the building because the temple worship will be restored during the tribulation time. Okay? Yung ano ba yung temple worship? Yung pagpunta, may papatay muli ang templo at pupunta ulit sila sa kanilang mga templo. Kaya there must be, na-disperse sila, di po ba? O sa historia ng world history, ang mga Israelita ay nagkaroon ng diaspora. Ano yung diaspora? Naikalat sila sa buong mundo ang mga Israelites. Okay? At noong 1948 lang, if we know our history, noong 1948 lang, when the United Nations convened with the chairman, a Filipino, Carlos P. Romulo, they decided the fate of nation of Israel. If ito na ba ay magtatayo as a nation, okay, nagbutuhan. And there is a tie during the division of the House. At anong nangyari? The parliamentary procedure, the chairman will break the tie. And praise the Lord, Carlos P. Romulo then voted for yes. That was in 1948, the Israel as recognized as a member of the United Nations. Purihin po ang Panginoon. Amen. And from that time, nagbabalikan na ang mga Israelita sa kanilang sariling bayan. At kinukontra naman ito ng mga okay. Diba? Kasi kalaban na yan eh. Okay. Narinig ko pa nung sa Sunday school nyo yung Hagar at Sarah. Okay, wag na natin pakialaman yun. Because Sarah and Hagar, Sarah is the mother of Abraham, the tribe, the nation of Israel. Hagar, the mother of Ismael. Isaac yung kay Abraham. Sarah. Si Ismael is kapututan o lahi ng mga Ismaelites, lahi ng mga
Okay. So, talagang magkakontra na yan. In the very beginning. Because of the rivalry of ng magkapatid. Kasi kiniklaim ng isa na siya talaga ang original, siyang panganay. Sabi naman isa, hindi. The original is Israel. But God is on the side of Israel. Okay. So, huwag na natin guluhin yun. Okay. Sa nation of Israel yon. Hindi konektado yun sa church. Okay. It is not connected to the church. Okay. Now, punta tayo doon. Itong premillennial, ito po yung doktrina niya. Then after that, 1,000 years na may balod. Bakit? What is the purpose? To fulfill, okay, para mapulpil po yung pangako ng Diyos, yung hinihiling ng mga Israelita na hari. Because from the very beginning, they are asking for a king. The Messiah, kaya Messianic kingdom ang talagang hinihiling nila. Kaya nga po hindi nila tinanggap si Jesus Christ kasi nga ang ina-expect nila na maghahari ay may papanganak sa... saan may panganak sa ating Panginoon? Sa sabsaban, sinong naging nanay niya, tatay niya? A carpenter. Kaya hindi nila nakita ito, hindi nila tinanggap. So until now, they are waiting for the Messiah to reign with Him, with them. And it will be fulfilled during the time of the millennial reign. And it will fulfill the Isaiah 65, yung mangyayari doon na talagang mayroon pong kapayapaan, mayroon pong katiwasan. Yung inilesson po ng ating Sunday school teacher na karaan, doon na po mangyayari. Yun. Okay. Tanong, nasaan yung mga Kristiyano? Ang mga Kristiyano, they have been raptured, kasama ng Panginoon na bumalik, and we will reign with Him. Mark you the word, we will reign with Him. Kasama natin ang Diyos, si Kristo, reigning with Him. Okay, ano naman ang gagawin natin? Reigning with Him. Kasama tayo ng Diyos na magre-reign. Di po ba? Yun po yung kanyon. Yun po yung premillennialist. Okay. The postmillennialist naman, ang kanilang paniniwala ay millennium. Okay. Ang sa kanila ay wala pong yung 1,000 years sa kanila, wala po yun. Wala po yun sa kanila. It's symbolismo lamang yun. Premillennialist, postmillennialist, kontra siya. Believes that millennium occurs before Jesus' second coming. Bago pa dumating ang Panginoon, nagkaroon na ng bago pa yon. Millennium as time of the great prosperity of the kingdom of God. Sa kanila yon, yung time the great prosperity of the kingdom of God. Payayamanin doon ng Panginoon. So, hindi sila naniniwala dito na yung dispensationalize. So, ang sa kanila ay mangyayari lang nangyari na before the second coming of the Lord. Okay. Ito namang mga amillennialists, yung represent parang no millennial reign. Walang millennial reign sa kanila. Kaya hindi sila naniniwala sa 1,000 years. Okay. Sa paniniwala nila, symbolic lang yon. Yung 1,000 years na sinasabi nila ay yung pagre-reign ni Kristo sa kalangitan, in the heavenly. Okay. Ngayon po, yung paghahari ni Kristo sa church is the ruling of Christ also. Presents. So tayo po ngayon ay, sabi nila, ang millennialists, actually hindi naman sila yung hindi naniniwala. Naging tatak lang nila yung millennialist, meaning no literal millennial reign of Christ. But it is symbolic itself na ngayon naghahari na sa Diyos sa mga puso natin, and Satan has been, hindi niya na tayo kayang galawin. Yun yung sinasabi, yun yung paniniwala nila. At pagbalik niya, naman din sila, there will be a new heaven and new earth kaagad. Okay. And that will be the eternal
na pangyayari. Okay. So, yun po yung amillennial. Hindi talaga sila naniniwala ng literal na second coming and even the literal na millennial reign of the Lord. Okay. So anong pinaniniwalaan natin dito? The Filipino Assemblies of the Firstborn adhere, and even me, I adhere to the pre-millennial view. Bakit? Kasi po, it answer all the scriptures. Sinabi ng Biblia, nandyan that Jesus Christ will come as a thief in the night. Di kung hindi, wala pong premillennial, wala pong rapture, alisin na natin yon. Alisin natin ang 1 Corinthians chapter 15 at 1 Thessalonians chapter 4. Okay. Pastor, paano mangyayari after the millennial reign? Ang mangyayari dyan, there will be the final battle. Mapapawalan muli si Satanas. Manunukso ulit. Okay? Hindi tayo ang tutuksuhin. Ay, kuriko lang yan. Hindi tayo ang tutuksuhin. Ang tutuksuhin, yung mga survivor sa tribulation na nakapasok sa millennial reign. Kumampi na sila sa Diyos, pero mapapalaya muli para tuksuhin sila. And He will gather His forces for the final battle. Mababasa ito sa Revelation, chapter 20. At siya po ay atakihin ang kampamento ng mga banal at siya po ay matatalo at maihuhulog sa dagat-dakatang apoy. Yun na yung judgment niya. And then after that, the great white throne judgment. Ang tatayo doon sa hukuman na yon ay hindi tayo. Kasi nahusgahan na tayo. Okay, pinag-aralan natin ito. Saan tayo na-judge? Ang mga believer, ang church, saan na-judge? During the rapture, after the rapture, habang nagkakaroon ng tribulation dito, hirap dito sa mundong ito, tayo naman ay nandun sa marriage feast of the Lamb, sa Bema Judgment. Di ba pinag-aralan na natin yon? Receiving our reward. Because lahat ng ginagawa natin ito ay may kabuluhan sa harapan ng Panginoon, ay may reward tayong matatanggap. Amen. Okay, so hindi tayong tatayo doon. Sinong tatayo sa Great White Throne Judgment? Ang mga wicked. Kasi ang unang nabuhay na mag-uli, ang mga banal. Okay, the first resurrection happened in the rapture. Ang unang bumangon ay ang mga mananampalataya. Nabuhay na mag-uli. And then there will be a resurrection of the wicked. And they will stand in the great white throne judgment. Nandun tayo sa Revelation chapter 20 yan. At pagtayo nila doon na babasahan sila ng execution sa mga ginawa nilang kasalanan. And they will be judged according to their wicked works. At kung hindi nila tinanggap si Jesus, they will be thrown to the lake of fire. They are awaiting for that. Hindi pa sila nag-resurrect. Nandiyan siya. They are being tormented. Remember what is written in Luke chapter 16, verse 19 to 31? Hindi pa. That is Hades, the place of torment. Even the believer now, wala pa sila talaga doon sa kanilang pupuntahan na final. Hinihintay nila tayo because the final abode is the eternity in Revelations 21. Hintayin nila mabubuhay pa silang mag-uli, di ba? Diba? Di ba maliwanag ang chapter 15 ng 1 Corinthians? Mababago mula sa nabubulok sa hindi nabubulok. Kailan mangyayari yon? During the rapture. Okay? Yes. Tama yung sabi ni Brother Joseph, hahanapin niya si Hunas. Yes, there's a perfect knowledge. There is a perfect knowledge. Di po ba? Okay.
Balikan natin. Di po ba ganito? Parang di kayo nakikinig ng mga sermon sa mga patay. Okay. Di po ba ang tao ay binubuo ng tatlo? Okay. Rather than 10, hindi mangbubuti tao? Bagi, katawan, kaluluwa, at spirito. Saan ang verse mo yan, Pastor? Ang liwanag. Sa Hebrews chapter 4, verse 12. Ba? Sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 23 yata yan. Okay. Binubuo tayo ng tatlo. Kahit nung likhain ng tao, di po ba? Nilikha niya mula sa alabok. Tapos, inihip niya ang espiritu ng buhay. At ang katawan ay naging kaluluwang buhay. Itong physical natin na kaanyon na ito, kung wala yung kaluluwa, hindi nakakakita. Hindi nakakarinig. Kasi nakatira lang dito yung kaluluwa at espiritu. Kaya yung napatay, uri niya magbagamon, ay, pakawanan na ka. Kung kunam di jay, hindi ka patawarin mo ako. Hindi niya na maririnig yon. Kasi bangkay yun. Yung espiritu, it is yung ability of man to reconnect with God. Ito yung namatay nung magkasala ang tao. Kaya nga namatay siya, di ba? Namatay siya, sabi niya, pag kumain kayo ng bunga ng... kaalam sa buti masama, siguradong mamamatay ka. Anong nangyari? Namatay ba kagad si Eva at saka si Adan? Hindi. Physically buhay pa sila. But the relationship was being cut off. There is spiritual, because God is a spirit and He is dealing with our spirit. That's why pag na-born again ka, ang nabuhay na mag-uli, yung spirit mo, connected na yon sa Panginoon. Ngunit pag hindi ka tumanggap, yung spirit mo hindi connected yung sa Panginoon and you are doing sin. Yun. Di po ba? Okay. Yung kaluluwa, yung nakakarinig. Yung nakakakita. Ewan ko lang anong sabi ng Bible? If any man is in Christ, he is a new creation. All things pass away, behold, they become new. Binabago siya ng Panginoon. Amen. Pero pag tumanggap, di same parehas, baka hindi tumanggap yon. Di ba maliwanag po yung sinabi ko? Rapture, tribulation, then Armageddon, then millennial reigns, then great white throne judgment, then the new heaven and the new earth. Hindi, naghahari siya as our Lord and Savior. But, the millennial reign na hinihiling nga, di ba, hinihiling ito ng mga Israelites, the Messianic King, it will be fulfilled during the millennial reign. Okay. And the millennial reign, dito rin matutupad yung Romans chapter 8, verse 25. Okay, 25. Pakibuksan nyo nga. Yung sinasabi niya that the whole creation is groaning. Tingnan nyo nga, yung umaatungal ang sang nilikha. Okay, sa 24 nga, sa Romans chapter 8. Basta doon sa parte yan, mga Romans chapter 8, 23, o tignan nyo nga. 23 mo. 22. 22, yan. Ano, sige. At hindi lamang ang sanglilikha, kundi tayong mga tumanggap na ng Espiritu bilang unang kanuugulan sa Diyos. Ay dumaraing din habang hinihintay natin ang paghahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Okay. Kailan mangyayari yon? Yung umatungal, hinihintay din ng sangnilikha. Alam niyo po ba na na-curse din ang sangnilikha
nung magkasala ang tao? Na-curse. Pati mga hayop, na-curse sila. Kaya nga, doon sa lecture ni Madam Stacy, sabi niya, yung bata, ipapasok niya yung kanyang kamay sa butas sa bunganga ng leon, hindi siya magtatabi yung lamb at saka yung tiger, hindi sila mag-ano. Why? Because it will be restored during the millennial reign of the Lord. To show to the Israelites that hindi niya kakalimutan. Bayan pa rin niya ang Israel. Hindi niya kalilimutan ito. Okay? So he will still work on the nation of Israel. And the tribulation is the time that the gospel of the kingdom will be preached to them. Di ba may preaching pa rin sa millennial reign, sa tribulation? Mababasa natin yon. Yun yung trabaho ng 144,000. They have the mark of God. They will be encouraging all their tribesmates to go back to the Lord. And they will be the remnants of the tribulation. Papasok sila sa millennial reign kung saan maghahari si Kristo sa kanila dahil yun ang hinihingi nila. Okay. Pero marami na rin mga Jews ang tumanggap sa Panginoon. Sa kanilang puso bilang persona na tagapagligtas. Okay, so yun. So tanong, naghahari na ba? Oo, naghahari siya sa buhay natin. He is the King of our life. He is leading us. But remember, meron pa rin tayong nature. Kaya nga dalawa yung naglalaban dito. Kaya kung minsan sinasabi mong Lord ang Panginoon, minsan hindi siya talaga Lord kasi sinusunod mo yung flesh mo. Diba? Until such time that we go to the fullness. When we will be raptured, we will be declared the child of God, we will be rewarded, and we will reign with Him during the millennial reign of the Lord. Yan lang po yun. Okay? Pero mayroon sa akin, Pastor, may puntos rin ang mga millennial. May puntos din ang Oo, may mga puntos sila. Pero mas safe. Doon ako sa pre-millennial. Kasi, pumalpak man ang pre-millennial na view, mayroon pa rin pause. Puri mo, Panginoon. Amen. Hindi ko na kasi presenta na pinag-aralan natin yung millennial reign doon sa fundamental truths natin. Pero pati sa rapture, mayroon ding mga view diyan. Kasi nga may mga kaisipan din, may mga pananaw ang mga scholars. Sabi nila, mayroon pang tinatawag na pre-trib. Yung pre-trib naman, bago ang tribulation, mararapture ang church. Mayroon pang tinatawag na mid-trib. Sa kalagitnaan ng tribulasyon, mararapture. Kaya tayo daw ay dadanas pa ng paghihirap. Mayroon namang post-trib. Yung post-trib naman, dadaan pa tayo sa hirap. Ngayon nga lang, wala ka lang may saing. Ngayon pa lang may problema ka, nag-away lang kayong mag-asawa, ayaw mo nang mag-church. Di po ba? Oh. So, ano pa kaya? Pag dumang ka na sa tribulation. Nabasa niyo ba yung mangyayari sa tribulation? Sa Revelation. Yan. Kaya pag pinag-aralan yung Revelation, para kayong nanunood ng pelikula na may patalastas. Yung pinapakita niya, doon nangyayari dito sa baba. Mamaya-maya, pinapakita niyo nangyayari sa langit. Ganun po yan. Mamaya, balik siya ulit sa lupa. Oo. Okay. So, ano pang tanong nyo? Okay. Di ba we answered that the church ay tayo? We are church. Wow. Oh, pag tinanggap mo si Jesus Christ, you are a church, di ba? You are called out once.
Well, naghahari sa atin ang Panginoon. Yun. Okay. At may kontekst nung sinabi niya. May konteksto kasi yon. Huwag mong i-apply sa lahat. Yung konteksto nung sinabi niya, ang kaharian ko ay hindi sa mga ginawa ng kamay. Di ba sabi niya? So, kanino niyo sinasabi? Di ba? Tingnan natin kanino sinasabi yon. Kasi pag pukunin natin lahat yon, na-apply natin lahat sa iisang application, mahirapan na tayo, magkakagulo na ang Biblia. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng example sa medyo parang contradictory sa Bible. Number 1, di ba sinabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, maliligtas. That is in Matthew 7:21. Anong sinabi sa Book of Romans? Chapter 10, verse 13. Sino mang tumawag sa Panginoon, maliligtas. Ano sa palagay nyo? Magkakontra ba yun o hindi? O, di ba? Sino mang tumawag sa Panginoon, maliligtas. Tapos sabi ng isa, di ang Bible nagkakakontra-kontra na? Yun yung sinasabi natin na wag mong i-apply lahat yung nabasa mo generally na yun na. Ibig sabihin, tignan mo rin, ito yung pag-aaral ng Biblia, tinatawag natin. Tignan mo rin kung sino ang kausap. Kaya nga po, tapos, Pastor, paano? Hindi aplikado sa akin yun. Aplikado, pag i-apply mo siya personally, but not that na hindi yan ang interpretation. Kasi ang mali ganito Sa pag-interpret ng Bible, you need the so-called observation. Brother Mon, yun ang pag-aralan ninyo. Observation. I-observe mo yung surroundings ng verse. Bakit niya sinabi? Sinong kausap? Okay, ano ang dahilan? Bakit sinabi niya yan? So, ilagay mo rin yung 5 W's. Questionnaire mo yung 5 W's. Ano yung 5 W's? Teachers. And 1/8? I-apply mo rin yun. Okay, resolbahin natin yung Matthew chapter 7:21 and Romans 10:13. Sino ang pinagsasabihan ni Jesus Christ noon? Yung mga Pariseo, di po ba? Na nagse-self-righteous. Anong sinagot niya doon? Sabi niya, hindi lang tumatawag sa akin ng Panginoon, maliligtas. Tapos may katuloyan, di ba? Anong katuloy? Kundi yung gumagawa ng sa kalooban, sumusunod sa kalooban. Now, sino naman ang kausap? Sino pinagsasabihan ni Pablo doon? Ang pinagsasabihan ni Pablo doon, yung mga taga-Roma na hindi mananampalataya at pag tumanggap sa Panginoon, pag tumawag sila sa Panginoon, i-confess nila. Di ba mayroong confession doon? Sa 10, verse 9 and 10, if you confess Jesus Christ, your personal Lord and Savior, ikaw ay maliligtas. Di ba sinasabi niya doon? And then, he give the assurance in 10:13, dahil sino mang tumanggap sa Kanya, sino mang tumawag sa Kanya, ay, sa Kanyang pangalan ay maliligtas. So, sino nang kausap niya rito? Yung mga nagsisi na sa kanilang mga kasalanan. Doon sa Matthew 7:21, yung mga hypocrite na nagsasabi na sila yung mga alagad ng mga mananampalataya tumatawag sa Diyos pero hindi naman nila ginagawa yung kalooban ng Diyos. Di po ba? Kaya hindi po, magkaiba yung... Kaya dito napakahalaga na sa pagsasaliksik ng Biblia, tignan mo, bakit Pastor sinasabi niyo pa, sinulat na Apostol Pablo ito para sa mga taga-Pilipos? Bakit sasabihin natin yon? Kasi ang immediate na talagang receiver ay mga Pilipos. So, now, pwedeng sa application mo, halimbawa, dito tayo nagkakamali sa interpretation. Di ba sinabi sa Acts 1:8? Anong sinabi sa Acts 1:8? Sino may kabisado? But you will receive yung people. Ay, wala yung mga yung people pala. But you will receive power. When? When the Holy Spirit
comes upon you, and you will be witness unto Jerusalem, Judea, Samaria, dulo ng digdig. Pina-assignment ko yan sa aking mga estudyante noon na mga hindi nag-Bible school na pastor dyan sa Alaminos. Kasi nagturo ako ng mga pastor sa Alaminos na hindi nag-Bible school. Okay. Kindly interpret this verse. Nagsitayuan sila, interpretation nila. Yung Jerusalem pastor ay yung pamilya ko. Okay. Yung Judea ay yung mga kabarangay ko. Yung Samaria ay yung sa kabilang bayan. At yung all the world ay lahat na. Tama o mali? Interpretasyon pinag-usapan natin Tama o mali? Yung Jerusalem ba, yung pamilya mo doon? Mali. Jerusalem talaga yon, literal, sa Jerusalem. Bakit? Nandun sila sa Jerusalem. Yung pinagsabihan niya, yung 120 disciple ay nasa Jerusalem. At dahil nandun na sila, dun sila magsimula to be a witness. Yun. And ano yung Jerusalem? Ang probinsya niya. After sa Jerusalem, saan sila? Sa probinsya ng Judea. At pagkatapos sa probinsya ng Judea, saan? Sa Samaria. Natapos sa Samaria, and to all outermost part of the earth. The place where they are, they begin witnessing. Apply mo ngayon. Kung kasama mo ang pamilya mo, di doon ka unang mag-witness. Ang ginagawa kasi nila, sino-shortcut. Observation, inaalis yung interpretation. Pumupunta ka agad sa application. Kaya maraming nagkakamali. May mga pastor nga sabi, ay wala nang mai-preach ang ibang pastor. Ako ang mag-preach. Magpipreach ako ng kakaiba. Ang preaching ko ay ang bato. Ang title ng sermon ko, Ang Bato. Ang inilagay niyang, ang teksto niya ay John chapter 11. Nang sinabi ni Jesus Christ, iurong mo ang bato. Iurong mo ang bato. Ay, naging misteryoso. Ang batong yan, mga kapatid, ay ganito. Ano yung bato na yon? Bato, literal. Takip ng libingan, period. Di ba? Takip ng libingan, tapos bigyan mo na, ang bato na yun, mga kapatid, ay makapangyarihan yun. Daming ganyan. Mali po yun. Dapat po, tignan mo, ano ba talaga yun? Bakit sinabi yun? Kanino sinabi? Di ba? Kaya nga observation, obserbahan mo, bakit sinabi yan, anong konteksto, bakit, anong pangyayari, okay, sinong pinagsasabihan, at bakit sinabi ito, masasagot mo yon. Kailan sinabi yan? Saan sinabi yan? Di po ba? Anong sinabi ni Jesus Christ? Darating ang panahon na ang magpupuri ay hindi na dito sa bundok o sa Jerusalem, kundi dadakilan Diyos because God is Spirit and everybody must worship Him in Spirit and in truth. Anong gustong patunayan doon? Anong sitwasyon doon? Nagdidibahati kasi sila nung babae kung saan ang place of worship. Sabi ng Samaritana, dito sa bundok nagpupuri kami. Sabi naman ng Hudyo, doon sa Jerusalem. Yun yung thought ng Kwan. Kayong mga Hudyo, nag-worship kayo sa templo sa Jerusalem. Kami dito sa bundok, we believe that the presence of God is in His. Di ba yun ang discussion nila? Yes, sinabi na po sinagot niya, darating ang panahon na ni dito sa bundok, ni doon sa Jerusalem, dahil like Diyos ay Espiritu, ang magpupuri sa Kanya ay magpupuri sa Espiritu at katotohanan. Yun yung reason. Di po ba? Nahanap mo na. Kaya, wag po tayong maging Bible cutter. At wag
bago tayo, kaya nga nakakatakot eh. Nakakatakot na marami yung mga nag-interpret na, kaya importante. Yun. Kaya yung mga deacon natin, di ba nag-aaral kayo nun? Natatandaan nyo mo, nakalimutan nyo na. Brother Dante? Nalipat. Okay. Oh, nag-aaral, di ba? Observation, context. Okay. Oh, may... Oh. Okay. Balik tayo doon. Bakit niya pinapalitan yung pangalan niya? Okay. Bakit siya, i-bless mo ako, sabi niya. Hindi naman niya pinapalitan eh. I-bless mo ako, bless me. Hindi kita, natalo niya sa wrestling yung anghel eh. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binibless. Anong blessing sa kanya? From now on, you will not be called Jacob, but your name is Israel. Kasi nga naman, yung pangalan na Jacob, na paborito nating pangalan sa ating mga anak, ang ibig sabihin nun ay manlilinlang. O, di ba? Ikaw ba naman tatawaging Jacob? Pangalanan mo yung anak mo. Halimbawa, pangalanan ko magkakaanak pa si Pastora. Pangalanan ko siya ng manlilinlang pader. Di ba? Ang pangit. Oo. Yun yung kanya pinapalitan niya. Now, Jacob become the line of Israelites. Di po ba? Siya na po ang pinagmulan ng bansang Israel. Israel na po yon. Kaya na po. At yung Israel ay may 12 tribe. The children of Jacob. So 12 tribes of Israel. They become the nation of Israel because Jacob is the chosen. Okay. Saan naman tayo? Di ba maliwanag sinasabi ko, hindi tayo Israelite? Hintil. Gentiles. Okay? Hintil. Paano yan? Hindi tayo Israelita. Kaya nga po, nung tinanggihan ng Israelita, si Jesus Christ as the King of the Jew, as the Messiah, anong sabi? Nabigyan niya tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Okay. So now, we become the child of God because of Christ. My mentor says, and quote, sabi niya noon, tayo na po ngayon ay adopted child of God. So, anong tribo natin, Pastor? Sabi ng ibang mga pastor, we are now Bible scholar, we are now spiritual Israelites. Ti firstborn na laing nga nangaramid ti kanta. May kanta tayo, agsasarak tayo to idyay. Tinignan ko yung title sa English, The Eastern Gate. And I studied Sekaraya. At nakita ko po, yung bandang silangan ay nandun po yung tribe of Judah. And the tribe of Judah, doon nang galing yun ang tribo ni Jesus Christ. So saan tayo? We belong to Christ. He is our Lord. He is our Master. Naging Kristiyano tayo because of Christ. So, yun ang sagot ko doon. Purihin pong Panginoon. Amen? Okay, so maliwanag po yun. Amen. Kaya kung may naguguluhan kayo, api nga tanging bagana da ito, kaya pag-aralan mong mabuti. Hindi po nagkukontra ang Bible. Parang may contradiction, pero wala po. Actually,
Tayo lang ang nagpapakontra ng Bible. Pastor, hindi ba pwede yung application ng mga, yung sinabi, pwede rin yon. Halimbawa, Jerusalem, balik tayo sa Acts 1:8, Jerusalem. Nandun ako sa pamilya ko, kasama ko ang pamilya ko. Sino ang wiwitnessan ko muna? Family ko. I will be a witness to my family. And then I will be witness to my neighbor. They are the Judea. I-apply ko yung personally sa buhay ko. Okay? Okay. Dahil, alam ka naman na born again ako sa Saudi. Uuwi pa ako? Hindi muna ako magwi-witness doon? Uuwi pa ako kasi kailangan hindi muna sila, pamilya ko muna. Kasi Jerusalem muna eh. Hindi na ganon. Kung saan ka lugar nandun, doon ka na magsimula. Amen? Nung simula sa Jerusalem, kasi nandun na sila. Kaya nagsimula ang Christianity, ang witnessing, sa Jerusalem. Nag-witness sila. Okay, yun po yun. May tanong pa? Mayroon pang 5 minutes. Nagsalusudan. Bakit nung nakaraan dami yung tanong? Naran na yung awanak. Tanong. Sa pag-aaral po ng Biblia, yung ano po yung mauna doon, observation? Observation, interpretation, application. Ay, bali tatlo po yun. OOIE. Okay. Ibig sabihin, obserbahan mo muna. Anong obserbahan? Tignan mo. Bakit sinabi? Okay? Kaya importante rin, tignan mo rin mga background. Maganda po pag-aaral ka ng Biblia, alam mo yung mga background. Halimbawa nga, di ba sa John, ibang kita ng halimbawa, sa John chapter 2, anong pakialam ni Jesus Christ? Bakit siyang nilapitan? Di ba? Ibisita lang naman siya. Bakit siyang nilapitan ni Maria? Anong sinabi ni Maria? Ubus ng kanilang alak. Anong pakialam? Hindi naman siyang kakasal, di ba? Bakit siyang sinabihan? Ubus ng kanilang alak. Anong kan mo doon, di ba? Magque-question ka pag nabasa ko, bakit sa kanya sinabi? Then, magre-research ka ngayon. Ano ba ang kultura nila? So, you need help from the culture. Ba? Ang culture nila, may mga araw na iniimbitahan yung mga, parang culture din natin, di ba? Pag sa kasalan ay unang kakain mga ninong at ninang. Di ba? Ganon. Tapos ang sasarap ng ulam ng mga ninong at ninang, kumpleto. Mayroon pang pauwi. Di ba? Susunod. Kayo na, mga miron. Di ba? Ganon din sila sa unang araw yung mga VIPs nila. Si Jesus Christ na imbitahan kasi kamag-anak niya yung kinasal, na imbitahan siya sa unang araw. Pumunta siya sa ikatlong araw. Anong nangyari? Naubusan. Bakit? Responsible siya. Bakit? Biruin mo naman, nagdala siya. Invited by the invited. Ilan ang dala niya? 12 plus 5. 17. Kaya ang mga Pilipino, alam nila yung culture na pag inimbitahan ka. Kaya nga nung induction namin ng board of directors ng SPDA sa nagplano kami, pamirinda tayo. Magkano yung babudget natin? Kunti lang naman tayo, mga department heads lang ng mga teachers ko nito. Si principal department head, sabi ko naman, teka, si Kagawad, merong invited. May aide yan. May secretary yan. Dayo, sigurado, may kasama tayo. Pag 15 tayo, i-times 2 mo. Times 2. Kaya sa anniversary natin, 350 ang i-budget sa church. Mag-buffer tayo. Gagawin mong 500. Kasi may invited by the uninvited. Invited by the invited. pag nagpakan kayo, invited by the invited. Okay, ano pa? Ang tanong ko lang, Pastor, kung kailan ba binigyan ng kapamahalaan si
ang Panginoong Hesukristo, di ba? Kasi nung nilikha siya, kasama pa lang siya ng Ama, di ba? Nung nilikha ang mundo. Ngayon, parang di ba, sa naman, kahit kay Haring David, di ba, nung ipinasa niya ang paghari kay Haring Solomon, kaya si Haring Solomon na ang namamahala. Siya ay ama na lamang ng hari, di ba? Kaya ang tanong ko po, ang Panginoong Hesus, nung siya ba'y dito sa lupa, ibinigay na bang paghari o kapamahalaan sa kanya o doon pa lang sa muling pagkabuhay niya, yun siya namatay? Okay. Tingnan natin ang Trinity Okay. Genesis chapter 1 verse 1 and John chapter 1 verse 1. Balikan natin yung John 1:1. In the beginning was the Word. And the Word, buksan nyo, 1, 2, 3. Tingnan nyo yan. Okay, tuloy mo, 2. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. 3. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. At walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Okay. So, doon pa lang, He is co-creator. Okay? From the very beginning, He is a co-creator. He has the power. Okay? He ruled with the Lord. He created with the Lord. He reigned with God, di ba? God the Father. That's why manifestation lang kasi tinatawag natin God is one, manifested, revealed in 3 distinct person. Gaya ko, iisa ako. Pero ang tingin sa akin ng aking asawa, gwapong asawa. Di ba? Ang tingin sa akin ng aking mga anak, gwapong tatay. Pastor ako. Ang tingin ng mga miyembro sa akin, gwapong pastor. Di ba? I am one, but manifesting in 3. Nakikita nyo yon? Diyos, walang problema. Yung namamahala na ba? Siya na ba? Yes, He is ruling as God. At sinasabi nga, He is ruling with God from the very beginning. Now, in the dispensationalism, magro-rule siya as a king, a literal king, because the Israelite is looking for a king. Kailan mangyayari yon? Doon sa millennial reign. Okay. Pero yung kapamahalaan, naghahari na rin siya sa puso natin. Because He is our Lord and He is our King. That's why in Matthew chapter 28, verse 18, pakibasa nga. Yan. Kailan nagsimula? Yung rulership niya in our life and even to the world. Okay. Sa King, sa Messiah. 28:18. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Okay, tuloy mo. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ano sabi niyo doon? Lahat ng kapangyarihan na naibigay na sa akin sa langit at lupa. Kailan niya sinabi yan? Okay? At kanino niya sinasabi? Okay, i-apply natin I-apply natin yung 5W. Okay, sinong nagsabi? Jesus. Ano pa? Kanino sinabi? Kanino sinabi? Tignan niyo kung kanino sinabi. Sa lahat ba? Tingnan niyo, kanino sinabi? Sa mga alagad. Okay. Okay. Kailan sinabi? Diyan na tayo, kailan? Kailan niya sinabi yan? Bago siya mag-ascend, di ba? Bago siya bumalik sa kalangitan. Okay. So, nasagot ba natin? Who? When? Where? Saan niya sinabi yan?
Sa Mount Ulib. Sinong pinagsabihan? Mga alagad, kumpleto na. 5W, di ba? Nasagot na natin. Dito, pupunta ka na sa interpretation mo. Okay. Di po ba? Pupunta ka na sa interpretation mo yun. And then, pupunta ka na sa application mo. Tapos, may tanong ka ba, ano ang ipinapagawa niya? Doon makukuha mo na lahat. Ganun po pag-aaral sa Biblia. Amen? Amen? Ano ang inuutos niya? At paano, di ba? How? Nasagot din yung how dyan. Paano niya gagawing disipulo ang lahat? Di ba? At may mga tanong pa dyan. Bakit niya na sinabi na lahat ng kapangyarihan ay nasa kanya? At sinabi niya rin na kasama ko kayo. So, if He is with us and all power is in Him, therefore, wala tayong takot pag i-apply mo na sa buhay mo yon. Ganun po yon. Okay? So, His rulership in our life began when we accepted Him as personal Lord and Savior. Okay? Nung tinanggap mo. But His rule as a king, as the Jew is asking, will begin during the millennial reign of the Lord. Okay? Maghahari siya doon. Literal as a king. Kaya nga, di ba sa krus yun nilagay niya, King of the Jew. Kasi hindi paniniwala yon, mocking yon. Ano yung mocking Tagalog? Pangahamak, pang-aalipusta yun. Yung sinabi niya, Jesus Christ, King of the Jew. Dito sa Pilipinas, binago, Henry. Ilocos Norte, Region 1. Ganda lang yung Pilipino niya. Pero mo nilagay Henry. Nakalagay doon, Jesus Christ, King of the Jew. Sa Biblia natin, naisulat yon sa 3 lingwahe, Aramaic, Greek, at saka, ano pa? Naisulat doon, di ba? King of the Jew. Sinulat ng Pilipino, Henry. Galing, magaling. Okay. Ano pa ang tanong nyo? Okay. Okay. Noong pong sinabi niya, He left the splendor of heaven. He emptied Himself. Ibig sabihin, nagpakababa siya, iniwan niya yung kanyang posisyon, yung kanyang luxury in heaven, nagpapakumbaba siya as a servant. Although He is God, in the very image of God, He is God Himself, kinuha niya yon. Kinuha niya yon. Naging tao siya at naging alipin siya. Ang tanong, talaga bang nawala yung pagka-Diyos niya nung naging tao siya? Hinubad niya ba talaga ang pagka-Diyos niya? Hindi po ba lumakad siya sa dagat? Hindi ba nagpatawad siya ng kasalanan? Hindi ba bumuhay siya ng mga patay? Hindi ba sinabi niya rin na siya'y Diyos siya? Mayroon bang verse na sinabi siyang Diyos siya? Meron. John chapter 10 verse 33, pakibasa nyo nga. Lakas, pakilakas. Sumagot ang mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin. Hindi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat pinapantay mo ang iyong sarili sa Diyos, tao ka lamang. Lamang. Di ba? Hindi ka namin babatuhin, sabi ng mga Pariseo. Dahil sa mga mabubuti mong gawa.
binabato ka namin dahil sa paglalapastangan. Dahil ipinapantay mo yung sarili mo sa Diyos. Sa English sabi niya, although you are a man, you are claiming to be God. So therefore, nandun pa rin yung claim niya as a God. Yung ininti niya doon is yung power na sinabi rin sa Matthew na all power is given to me. Diba? Because he humbled down, then he was lifted up. Kasi ang in-example na niya naman doon sa Philippians chapter 2, bakit sinabi yun is the virtue of submissiveness or humility modeled by the Lord Jesus Christ. Yun ang kinuha niya doon. Hindi niya pinapatunayan doon yung tinatawag na deity o pagka-Diyos. Ang pinapatunayan niya doon ay yung pong humility of the Lord. Yun yung konteksto noon. At kahit nung sinabi ni Jesus Christ na, bakit mo ako tatawaging Panginoon? Di ba? Meron din sa Luke. Iba-iba kasi ang presentation nila. Ulitin ko ulit para wag kayong wag niyong paghalo-haluin. Si Matthew, ipresenta niya si Jesus Christ as King of the Jew. Si Mark magsusunod, Mark, ipresenta niya si Jesus Christ as untiring servant. Okay? Si Luke, ito, kaya paborito ito ng mga hindi naniniwala na Diyos si Kristo. Si Luke, ipresenta niya si Jesus Christ as a perfect Son of Man. Son of Man. Anak ng tao. So kung nadakot, apay, di anak ti tao, Diyos mait, kung nadak, di ba? No, ganak ti tao, nang pa'y sumat, di ba? Apay, ganak ti baka itinuang. Di ba? Di ba, pilosopo nila, di ba? Okay. Pero Luke presented Jesus Christ as Son of Man. Si John, he presented Jesus Christ as Son of God and God Himself. That's why he began. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Di ba? Presenta yun? At pabasahin mo yun, presenta niya that Jesus Christ was perfect, omniscient, omnipresent. Pinakita niya lahat doon. Alam niyo kung titingnan mo kung susuporta ang pagka-Diyos ni Kristo, sa John sa book, aklat ng Juan. Pagkatao ni Kristo, sa aklat ng Luke. Pagka-alipin ni Kristo, sa aklat ng Mark. Bilang hari, sa aklat ng Matthew. Ganon ang presentation nila. Halimbawa, kayo, interviewin si Brother Ronald, si Brother Abraham, si Brother Mon, si Brother Pablito. Tatanungin na, sino si Pastor Pader sa'yo? Sabi ni Pastor Brother Mon, kagsing gwapo ko siya. Di ba? Ganun ang presentation. Di ba? Sabi naman ni Brother Abraham, takot ko kung ano Brother Abraham, ay kapareho yan, masipag ako, masipag din siya. Wow, galing na, puro positive na. Si Brother Ronald naman, si Pastor Pader ay ganito. Ayun na lang. Si Brother Pablito, ganito. Ganun. Iba-iba yung sasabihin nila. Di ba, ganun din tayo, iba-ibang pananaw natin. Ganun po yun. Okay. Wow. Last two na tanong. Tatapos na tayo. Okay. Kasi para malinawan ko rin, kasi dalawang parang pananaw ko lang, no, di ba? Kasi dalawang pangangaral ni Jesus Christ, di ba? Nung siya ay buhay at nung siya ay namatay at muling nabuhay, nangaral pa siya ng 40 days, di ba? Bago makyat siya sa... Kaya, saan doon, ano ang pinangaral niya nung 40 days na siya bago makyat sa langit? Anong pinangaral niya? Sabagay, di ba, nagpresenta siya to prove that He is risen. He presented Himself sa lahat. Sabi nga sa Bible natin, more than 500 of people, ipinakita niya yung sarili niya na talagang nabuhay siya na mag-uli. Okay?
ipinakita niya, he-prove na yung sinabi niya noon, ipinangaral niya noon, ay totoo. Gibain ninyo ang templong ito at ipapatayo ko pagkatapos ng 3 araw. Nagpresenta siya doon, pinatunayan niya. He have the fellowship for 40 days with his... Sino bang mga kasama niya noon? Anong mga ginawa niya? Okay, una niyang pinuntahan, mamuhay siya. Sino una niyang pinuntahan? Mga alagad niya. Nagpakita siya kay Mary, nagpakita siya kay Peter, nagpapunta siya sa mga 11, absent si Tomas. Oh, di ba? O, tapos nagpakita siya sa 2 taga-Imaos na habang naglalakad, nabalitaan mo na bang balita? At tapos, rinistor niya si Pedro sa John chapter 21. Si Pedro at ang kanyang mga kasama ay bumalik na sa pangingisda. Di ba? Pinuntahan niya sila. Nakikain siya sa kanila. Di ba? And then, nung pumunta na sila sa Mount Olive, kasama niya sila. So, mayigit pang nag-stay pa siya ng 40 days. Kaya nga, yung mga kaibigan natin sa RCC, sinicelebrate nila, pag namatay daw ang tao, may celebration pa ng 40 days niya nang namatay. Yung mga, hindi naman nila, anong gagawin sa 40 days? Bakit? Bakit may 40 days? Basta 40 days. Di ba ganon? Bakit may pasyam? Basta pasyam yan. Surot ang tila tantayin suro ni bakit nakastoy. Hindi nila alam. Di ba? Hindi nga nila, sinusunod nila, hindi nila yung katuruan. Kaya nga noon dito, hanggang kumakayat, may nag-imbita sa akin, Pastor, punta nga sa bahay. Bakit? 40 days. Young as I am, mas bata pa ako kay Pastor Chris. Ang gagawin ko? Sa 40 days, alang ang mga gluhalak, ngatiluhalok ikarkararag kuti kararuha na apo nga sa di purgatorio, yapan mo sa dilangit. Yan ngay taramidag di 40 days. And I researched. Saan ba'y binasay? Kasi kahit Katoliko ako noon, hindi ko alam. So alam nyo ba kung bakit? Maging honest kayo. Sino hindi naging Katoliko dito? Jack amu. Naapay, hindi ko alam din. Kayo alam nyo ba kung bakit? Hindi. Basta 40 days. Gaya-gaya na lang. Ay, nag-research ako. Para ma-relate ko naman. At alam nyo ang nakita ko, bakit 40 days pa? Para patunayan niya lang na nabuhay siya na maguli. And there is life after this life. Amen. So yun. Okay. Kaya Christianize ko. Sabi ko, naalala natin siya, 40 days na siya ngayon, isa lang ang magpapalala sa atin. Ang kamatayan ay hindi katapusan. Ang kamatayan ay pasimula ng buhay na walang hanggan. May buhay pagkatapos ng buhay na ito. Okay. Okay? Wala na? Uy! Malinis na dyan, balong. Doon. Okay. Okay. Wala na? So, maliwanag na po. Maliwanag na yung turo ni Sister Stacy? Oo. Isa lang po. Darating at darating ang Panginoon as we close. Hindi natin alam kung kailan. So, hindi ka naniniwala na darating ang Panginoon, naniniwala ka naman siguro na mamamatay ka. Okay. Hindi ako naniniwala sa second coming na yan. Kung hindi ka naniniwala, pero naniniwala ka na mamamatay ka. Okay? Sino rito ang naniniwala hindi na mamamatay? Ang sabi ng Biblia, na ituding nga timay sa tao, matay timay mibinsan, kalpasan na panaka, ukom. Darating ang kamatayan. Hindi nga siya naniniwala sa second coming, paano pa mararapture? Hindi siya maniniwala sa second coming. Hindi ka naniniwala. Wala yan. Basta importante, itong buhay na ito. Ang tanong, naniniwala ka ba na hindi ka na mamamatay? Mamamatay ka, di ba? Hindi nga natin alam Hindi nga natin alam kung kailan tayo mamamatay. Si Pastor Marsan nga, ang lakas-lakas na tao, nagbabarbol, ang laki ng katawan.
Maya-maya, tinakbo lang sa ospital, ibinalita lang sa amin, ipag-pray, tinakbo siya sa ospital, ipag-pray natin, nag-message sa ating superintendent at sa ibang kwan. Tapos, ipag-pray, after a moment, nag-message ulit, he has gone with the Lord. Oh, may plano pa siya. December, uuwi siya rito. Magbabakasyon. Hindi na. Ang bakasyon niya pala, hindi na bakasyon. Permanente ng residensya sa langit. Purihin po ang Panginoon. Amen. Hindi natin alam nagpigsapay, kung nakitak pa'y tatay bigat, nakitam tatay bigat. Ngumuras na nga ro dun. Di ba? Isa lang po ang katotohanan nito. Lahat tayo ay darating sa kamatayan. Weather lang yan. At darating din ang Panginoon para kunin niya ang kanyang mga anak. Whether of the two, hindi mo paniniwalaan yung pangalawa na darating ang Panginoon, hindi na. Dumating ng Panginoon, nasa puso ko na. Hindi mo paniniwalaan, yun ang doktrina mo, di okay lang. Pero mamamatay ka rin. Ang tanong, nakahanda ka ba na harapin ang kamatayan? At paano maghahanda? Kailangan siguruhin mo na si Kristo talaga ang nasa puso mo. Tinanggap mo na ba talaga si Jesus? Yun lang naman Yun lang naman ang tanong. May relasyon ka ba talaga sa Panginoon? O umaattend ka lang sa church? Masabi lang na nag-church ka. Kaya nga po, pag pumunta kayo sa church, wag lang yung masabing nag-church kayo. Kasi kababain, siyak naka-schedule, akong naka-schedule na mag-MC, nakakaya namang hindi ako pumunta. O, di ba? Ay, hindi pala. Mayroon palang pakain ngayon. Nakakahiya naman na hindi ako pumunta. Kasi inihanda nila yun Nakasama ako sa listahan. O, di ba? Hindi po. Pupunta ka sa church kasi nasa'yo si Kristo. Amen? Kaya nandito ka ngayon, hindi dahil gusto mo lang pumunta. Nandito ka ngayon, the very reason you have Christ in your life. Period. Kung ibang dahilan mo, magbago ka na. Bago ka lumabas, dapat kasama mo nang lumabas, si Kristo na ang naghahari sa puso mo. Amen? Oh, good. Kasjay. So darating ang panahon, yung pinangaral sa atin ni Sister Stacy, mangyayari at mangyayari. Mailiw kayon? Kagabi po, nag-brown out. Ang init. Wala na kaming kulambo. Ang dami pang lamok. Sana yung mga lamok doon ay ayaw sa dugo sana. No, yung mga lamok sa bahay namin ay ayaw kumain ng dugo, ang ganda sana. Pero sumisip-sip ng dugo. Hindi ka makatulog, ang init pa. Kaya nga si Jobit pumunta, ang daming lamok. Pumunta sa gitna namin. Lalong uminit. Tapos dami pang lamok. Alam niyo pinupuntos ko, darating ang panahon, ang mga lamok hindi na maninipsip ng dugo. Amen? Yung asong kinatatakutan mo, nakakagating ka, hindi kanya nakakagatin at tatahulan pa. Maridayaw ti Apo. Yung ahas, na takot ka, baka tuklawin ka, hindi kanya natutuklawin. Si Lolong, nakakainin ka, hindi kanya nakakainin. Bakit? Babalik po yung dati. Purihin pong Panginoon. Amen? At ito'y hindi pangarap lang. Ito'y mangyayari. Pero bago mangyari yan, ang tanong, kasama ka ba doon? Yun lang naman ang tanong Ang gandang tignan natin ang mangyayari sa hinaharap. Ang gandang makita natin na bababa ang bagong Jerusalem. Na ang daanan ay ginto. Wow! Ang pader ay hasper. Diamante. Oh, grabe. Pag-imaginin mo the splendor of heaven, wow, ang ganda. Sabi nga ni Sister Stacy sa kanyang Sunday school nung Sunday,
Na kung napunta ka sa mga magagandang lugar, like in ganito, nagagandahan ka na. Pumunta ka sa isang bahay na papasok ka pa lang ay i-scanin ka niya, tapos pupunasan niya pa yung mga dapat punasan kasi marumi ka. Aalkoholahan ka niya na. Gandang bahay naman yun, di ba? Tapos pagkakain ka, upo ka lang, tapos isipin mo lang gusto mong pagkain. Hindi mo pa sinasabi, binibigay na. Gandang bahay naman yan. Diba? Pupunta ka sa isang lugar, punta ka sa Andhra dahil ang ganda ng creation ng Panginoon. Punta ka sa Boracay, ang ganda ng buhangin. Dahil kasi kahit araw, malamig yung buhangin. Ang ganda, di ba? Parang nagagandahan ka na. Pero sa langit, mas maganda pa. Ang tanong, nakahanda ka ba? Kahit na pag-aralan natin, pagdebatihan natin ang mangyayari sa inaharap, kung hindi ka naman nakahanda, useless. The main doctrine is, are you ready for the future? And our future is in the hand of God. So let us accept Him as our personal Lord and Savior. Shall we bow down our heads? Panginoon, salamat po sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, sa mga katanungan na amin pong ibinato ngayon. Nasagot po, Panginoon, ng iyong lingkod, kung hindi man po kumpleto sa kanila, Panginoon, ikaw na pong mangusap. Hayaan mo po na sa pagbabasa nila ng iyong salita, mapapatunayan pa nila, makikita pa nila ang iyong katotohanan sa iyong mga salita. Sinabi mo po, Panginoon, sa John chapter 5, verse 39, na saliksikin namin, Panginoon, ang iyong mga salita at doon masusumpungan namin ang buhay na walang hanggan. Panginoong Diyos, tulungan niyo kami na hindi lamang kami tagapakinig, ngunit pag-aralan, basahin, pag-aralan, pagbulay-bulayan, aming isaulo ang iyong mga salita. At higit sa lahat, amin po itong isabuhay. Ihanda mo po ang aming buhay. Salamat po, mayroon kaming pag-asa na darating ang panahon, ang aming mga paghihirap, ang aming mga sakripisyo ay mapapalitan ng kagalakan, kagandahan, at kaluwalhatian sa iyong piling. Salamat o Diyos dahil sinabi mo, if we suffer with you, we will reign with you. Pag kami po, Panginoon, ay magdusa na kasama mo, kami po ay maghahari na kasama mo. Thank you for that promise, O God. And we are looking forward to be, O God, with you forever and ever. Ihanda mo po ang aming buhay. Dalawa lamang po ang aming hinihintay, ang iyong pagdating at ang pagdating po ng pagtatapos ng aming buhay sa mundong ito. Tulungan niyo kami na maging handa sa anumang oras. We thank you very much. We give you all the glory, the honor, and praises. In Jesus' name, Amen. Announcement na po para habang